Every church is one generation away from extinction if it fails to disciple the next generation. Tayo, bilang conclusion, dito po tayo magtatapos. Study it like the Bereans, and makita po natin, live it like the wise builder, and share it like Paul. Di ba, study, pamagat natin, marks of genuine disciple. Bago natin tingnan yung katabi natin, ako muna, sabihin natin, na Lord, ako muna, genuine disciple na po ba talaga ako? That studying God's Word, living God's Word, and sharing God's Word so that others may also become genuine disciple. Yung bilang challenge, mga kapatid, ito po yung discipleship hand gesture. Lagi po natin tatandaan itong tatlong ito. Dapat po, lagi tayo nasa gitna. Kasi po, maraming tao, ito po, sino to? Ito yung life group leader natin. Ito tayo, and ito yung mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Maraming tao po, gusto ganito lang. Gustong tinuturuan, active naman sa life group, pero ayaw magturo. Meron naman pong ganito. Hindi teachable, ayaw magpaturo, pero gusto nagtuturo palagi, which is mali din. Sapagkat bawat isa po sa atin, hindi po tayo perfecto pa, nagkakamali, may mga nasasabing hindi tama, may mga nagagawang hindi tama, and yung life group leader natin, accountable sila para po yung mahalaga. Gitna tayo palagi, hindi pwedeng ganyan. Gusto natin, dinidisciple tayo, which is maganda naman, pero ayaw magturo. Ngayon po, wag din ganito, na gusto natin turo ng turo, ayaw magpaturo. Dapat po ganito, gitna tayo palagi hanggang sa maging ganyan. Andito tayo, meron ng, yung tinuturuan natin, meron ng dinidisciple. Ezra is a good example, but Jesus is our greatest example. Diba? Paulit-ulit po natin binabanggit sa Ezra. Pero maganda po siyang tularan, he studied the word, he obeys the word, he shares the word. Pero our greatest example is none other than Jesus Christ, mga kapatid. Because Jesus Christ, what he teach is he also do. Before he command it, he showed them first how to do it. Ano po sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad? Manalangin kayo. Jesus teaches us, hindi lang siya nagsasabing manalangin kayo, siya mismo, araw-araw, pinapakita sa kanyang mga alagad, talagang Jesus himself regularly prayed, often spending entire nights in prayer. Mabasa po natin Luke chapter 5 verse 16. Si Jesus, di niya lang sinasabi, di niya lang tinuturo, nakikita sa kanyang buhay. And po, bukod doon, sabi doon, Jesus teaches us to love one another. Sabi ng Panginoon, mahalin ninyo ang lahat ng tao. Ano pong sabi doon? Hindi lang tinuturo ni Jesus na magmahalan kayo. Si Jesus mismo, he loved his disciple to the end and even died for sinners. Hindi niya lang sinabing mahal ko kayo, kundi pinatunayan niya. Because, mga kapatid, love is an action word. Kagaya nito si Jesus, sabi niya, mahal ko kayo, hindi ko lang sasabihin, papatunayan ko, mamamatay ako para sa inyong mga kasalanan. Yun po yung pagmamahal ng Panginoon. And bukod doon, Jesus teaches us to forgive others. Tinuruan tayo ng Panginoon, magpatawad kayo. And si Jesus also, nung siya po'y nakapako sa krus ng Kalbaryo, Lucas chapter 23 verse 34, sabi niya, Ama, patawarin mo yung mga taong ito, lahat sila ng mga nakagawa sa akin ng masama, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Si Jesus, hindi niya lang sinasabing magpatawad kayo, siya mismo, ginawan ng masama, pero siya din mismo nagpatawad. Sapagkat, yun nga po, pinaka-greatest example, si Ezra, dito lang siya, good example, but Jesus is our greatest example. Yung tinuturo niya, pinapamuhay niya. And last, sabi ni Jesus, teach us to serve others. Sabi ng Panginoong Jesus, maglingkod kayo sa inyong kapwa. Di ba? Sabi doon, Jesus washed the disciples' feet and served people throughout his ministry. Di ba sabi ng Panginoon, maglingkod kayo. Pero sabi ng Panginoon, di niya lang tinuturo. Siya mismo, nagpakumbaba, lumuhod siya, hinugasan ang paan ng kanyang mga disipulo upang pakita niya na ganito ang tamang paglilingkod. Gaya ni Jesus, he is the rabbi, siya yung teacher, siya yung guro, pero siya po yung naglingkod sa kanyang mga alagad at sa mga tao. Sapagkat magkaiba po ang leadership ng mundo at ng leadership ng Christianity. Yung mga, di ba, yung mga nasa mundo, sila yung pinaglilingkuran, pero tayo po, servant leadership. Tayo habang inaangat tayo ng Panginoon, pinopromote sa position, tayo po dapat is mas lalong nagiging servant attitude. Yung New Testament po, mga kapatid, repeatedly shows that churches survive and multiply when believers intentionally make disciples. Malinaw po yun sa New Testament na ang isang iglesia ay nagpapatuloy at dumadami kapag yung mga alagad, totoong disipulo ng Panginoon, they are intentionally making disciples. Malinaw po yun, mga kapatid, sa Bagong Tipan, sa New Testament. And yung sabi po doon, dito po tayo magtatapos, every church is one generation away from extinction if it fails to disciple the next generation. Muli po, every church is one generation away from extinction if it fails to disciple the next generation. Tayo po'y yumuko, tayo po'y manalangin.